And we are live. Thank you, Lord, for we are alive. Welcome po sa ating programang Gabay sa Biblia sa Radyo. And this is the Wednesday edition. Your midweek blessing sa pagising. March 20, 2024. Makakasama niyo po, Coach Jace Libian, together with my partner, Mark Liti Isidro, or brotherly yours. Yes, thank you, Mark, for serving with me. Feel free to share with them ang ating question for today. Yes, ang ating question for today, anong mga hakbang ang kailangan mong gawin para lumaya? Yan. Join us in the conversation, tag your friends, share this Facebook Live. Muli, welcome po sa ating programang Gabay. Gabay, araw-araw na pagninilay, salita ng Diyos at patnubay, pananampalataya at biyaya. Pananampalataya at biyaya. Welcome everyone. Once again, this is Coach Jace Libian with Brother Mark Lee Isidro. And we want to thank you all for joining us para sa ating Wednesday edition, your midweek blessing sa paggising. At by this time around, brother, tayo ay live na sa Radio Veritas 846. Tayo ay napapakinggan, no, sa hindi lang sa AM radio, pero tayo ay naka Facebook Live, YouTube Live, at tayo ay nasa cable channel na rin. Kaya as early as now, I'm already seeing yung ating mga suki, yung ating mga avid listeners, followers. Salamat po sa mga nagpapadala ng likes, ng heart reacts, sa mga nagpapadala ng stars. Nako, thank you so much po sa inyo. Ayan, katulad ni Monchito, si Malu. We also have here si Connie. Siguro as early as now, we can actually do shoutouts. Ito si Connie. Ayan, bumabati talaga sa atin. Oh, thank you. At we also have here si Connie, si Kathy, all the way from Fairview. Brother, ito, feel free to shout out. Yes, shout out to Sister Lina. Good Or morning, Lina. Gabay. Thank you, Lord. Father San Miguel, from San Miguel, Bulacan. O, diba? Salamat po sa mga nagko-comment. Ayan, every casing is a blessing, definitely. Thank you. Ito naman si Kathy nga from Fairview. Dito nakita ko sa DCRV 846, bumabati sa atin si Boring, si Adelaida, ito si Catherine, no? Ay tiga Las Piñas City. And then, I'm also seeing here si Benny, sabi niya, thank you Lord for all the blessing. Ayan. At si Cory as well, Stasio, para sa lumaya kailangan. Ayan, may sharing na agad siya. Thank you Cory, kasi ang question nga natin, anong mga hakbang ang kailangan mong gawin para lumaya? We also have here si Josephine watching from Muñoz, Nueva Ecija. Ay, wow. At saka si Maria Divina ay from Binangonan, Rizal. Tuloy-tuloy niyo po yung inyong mga comments. Ayan, si Josephine. Ayan, thank you sa inyo po mga sharing. At definitely, no, mamaya, pabasahin pa natin yung mga pagbati nila. Of course, no, may mga text message na papasok. Kaya salamat din kay Kenneth na kasama natin sa studio. And letting them know, no, na of course, no, ito pong ating programang Gabay ay hindi lang pang Wednesday edition, no. Actually, tayo ay Mondays to Fridays, 5 to 5:30 ng umaga. Kapag Sundays, it's 8 to 9 o'clock ng umaga. Iba-ibang anchors, iba-ibang flavor. Pero ayan po, ang aming imbitasyon. Simulan ang bawat araw ng may magandang balita. Kaya samahan niyo po kami ni Brother Mark, no, sa ating pong episode ngayon. At ayun nga ang ating question, no, Mark. Anong mga hakbang ang kailangan mong gawin para lumaya? Grabe, no? Parang yung usapan natin pang Independence Day. Pero pag sinabi nating paglaya, ay dahil lahat naman tayo, meron kanya-kanyang mga, di ba, bisyo, may kanya-kanyang addictions, may kanya-kanya tayong mga pagkakamali, pagkakasala. At yung kalayaan na yun, ang ibig sabihin ay hindi lang yung malaya ka sa labas, pero yung, di ba, inner freedom as well, no? I'm sure, no, si Mark will be sharing later, no, after ng kanyang magbabasa ng kwento gabay. So, Mark, ako na mauna, no, dahil, ayan, yaman din lamang ikaw ang nakaisip ko, JC. Diba? Tanong mo,
Chairman mo, sagutin mo na, no? Sa akin, definitely, yung kalayaan, ang hakbang na ginagawa ko is, imbis na, ay, malaya ako, wala kayong pakialam. So, this is none of your business. This is my life. Actually, kailangan ko ng gabay, kailangan ko ng mga taong tatangan sa akin, di ba? Kailangan ko ng mga taong mag-look after sa akin kasi hindi naman lahat, no? Sa lahat ng pagkakataon, tama yung ating desisyon, diskarte, at may mga pagkakataon talagang palpak. Kaya ako, Mark, ang isa sa mga very thankful ako ay my wife, no, Milen. Kasi nandiyan siya para alalayan ako, no. Pag alam niya medyo alanganin yung gagawin ko, nandiyan siya para magpaalala sa akin. In fact, both of us, no, just actually came from transformational event itong nagdaang weekend. This event is called the Millionaire Mind Intensive ng Philippines, no, with Loros Enterprises. Tapos talagang there are also people there na kakilala ko from the feast, no. Saktong-sakto naman, Mark, birthday niya, no? Yes. Itong Monday, kaya happy birthday, Milen. And the event was so powerful enough to remind about yung paano ba tayo mag-handle ng kaperahan, no? Ako, alam kong isa yan sa mga advocacy mo rin, no? Being also in to na hindi ko kaya lahat, no? Kailangan ko ng gabay. Syempre, hindi lang naman yung wife ko. Ako lalong-lalo na, syempre, sa mga pagkakataon na, Lord, meron akong desisyon na gagawin sa buhay ko, kailangan kita. Kaya yung grasya ng Panginoon, no, napakahalaga. Yung kalayaan na ibinigay ng Panginoon nung siya ay nag-alay ng kanyang buhay ay talagang definitely something powerful that we need in our lives. Kaya sakto, papasok na tayo ng Holy Week, no? At sabi nga nila, no, napakahalagang alahan natin ang mga mahal na araw. Brother Mark, you want to share something? Not necessarily yung i-share mo na, pero baka meron kang naisip dyan. Go ahead. Yes, tama yun yung ating kalayaan. Dapat hindi, dapat yung nagpapalaya sa kalooban natin, isipan natin, hindi yung nililimit yung ating mga ginagawa sa buhay. At kay Jesus, minsan kasi, diba, tama natin, Jesus, lagi merong may kalayaan. thinking na kapag naku, susundin ko yan, parang hindi na ako malaya, di ba? Pero actually, yung mga batas o kaya naman yung mga paalala, di ba? May mga reminders ay para rin na maprotektahan tayo, no? Looking forward ako sa sharing mo, no? Maya-mayang konti lang. For all the details, if you want to be part of our growing feast, not just here in the Philippines, all around the Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao, but also all around the globe, bistahin niyo po ang feast.ph. Nandiyan po lahat ng schedules natin at locations. And of course, no, brother, as we pray, we remember, of course, ang ating patron saint, no? Hindi lang ng workers, but at the same time, ang asawa ni Maria at ang tatay, no, ni Jesus, no? Sabi nga dito, no, Saint Joseph, no, the spouse of the Blessed Virgin Mary, is the greatest male saint who ever lived. Was not a deacon, not a priest, not a bishop, not a pope, not a hermit, not a monk. He was a husband, father, and a worker. And alam ko, Mark, tayo ay asawa, tayo ay father, at tayo rin ay worker. Kaya kailangan po nating manumbalik, no? At maging inspirasyon, walang iba kundi si San Jose. Anything you want to share about St. Joseph? Yes, katulad lamang ng yung kanyang pagninilay, katulad sa gospel reading natin kahapon, na imbis na mabuhuhan siya ng takot at ng doubt, naging malaya siya dahil nagpakumbaba siya at naging bukas sa mensahe ng anghel sa kanya na tanggapin si Maria at si Jesus bilang At Amen. dahil doon, naging malaya siya dun sa mga takot at doubt na yun. Yes. Kailangan po natin yan, no? Katulad ni San Jose. Hindi lang ito para sa mga lalaki, pati sa mga babae rin, no? Isang paalala na, di ba, may kasabihan na action speaks louder than words, no? Sa gospel kasi hindi mo siya makita masyado yung kanyang storya, anong ginawa, pero actually hindi, more on gawa. Hindi siya masyadong masalita. Siguro yun ang kailangan natin, no? Not just talkers but doers, no? And Yes. thank you, Saint Joseph. And speaking of father,
ngayon rin, brother, ay birthday ng aking father-in-law, si Daddy Nasing. As we speak right now, mukhang may mga inaasikaso siya sa taas. No? Maririnig mo may mga inaayos eh. Parang gano'n ng mga tatay talaga, di ba? Hindi ba pwedeng walang ginagawa, laging may ginagawa. Kaya Daddy Nasing, marami pong salamat. Shout out no, sa mga fathers din, no? Not just us, no, Mark, but also all around the globe. Manalangin po tayo. Let's bring before God ang ating po mga prayer petitions. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sa araw na ito, tinatanggap ko ang lahat ng pag-ibig ng Diyos para sa akin. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa hindi masukat, walang hanggan at nag-uumapaw sa kasaganahan ng Diyos sa buong sanlilikha. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa biyaya, kagalingan at himala ng Diyos. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa salita ng Diyos upang ako'y maging kahalintulad ni Jesus araw-araw. Sa araw na ito, aking itiyatanghal na ako ay mahal ng Diyos, ako ay lingkod ng Diyos, ako ay makapangyarihang kampi ng Diyos, at dahil ako ay pinagpapala ko ang mundo sa ngalan ni Jesus. Amen. At tayo ngayon ay dadako sa ating kwentong gabay. Ang pamagat ng ating kwentong gabay ay pagsamba sa mga huwad na Diyos. Ay sinulat ni Brother Nico Narvaez at ito ay inspired mula sa Juan, Kapitulo 8, versikulo 34. Sabi doon ni Jesus, pakatandaan ninyo, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Noong bata pa ako, madalas akong gumimik at magparty, lalo na kapag Sabado. Inaabot ako ng umaga sa pakikipag-inuman at paninigarilyo. Kaya malaking problema ang linggo ng umaga sa akin dahil worship leader ako sa aming youth ministry. Rogi pa ako at paos ang boses. Naging hadlang ang mga bisyo ko para maibigay ang pinakamaayos na paglilingkod kay Jesus. Hindi ko na malayan na naging priority ko ang mag-party kaysa sa Kanya. Ang masasama kong gawi ay naging mga huwad na Diyos dahil anumang bagay na binibigyan natin ng prioridad nang higit pa kay Jesus ay parang pagsamba, huwad na Diyos. Mahirap gawin pero unti-unti kong inalis ang mga bisyo at sinimulan na i-prioritize si Jesus sa buhay ko. Ngayon, magagawa kong magpatotoo na ang buhay na nakasentro kay Jesus ay hindi maitutulad sa buhay na maraming bisyo. Kay Jesus, tunay na ako ay malaya na. At ito ang ating kwentong gabay. Pag nilayan naman natin, may mga bagay o tao ba na nagiging hadlang sa paglago ng relasyon mo sa Diyos? Anong mga hakbang ang kailangan mong gawin para lumaya? Manalangin tayo. Jesus, nais kong ikaw ang maging sentro ng aking buhay. Tulungan mo akong alisin ng aking mga huwad na Diyos. Salamat sa pagpapatawad mo sa akin. Amen. Santa Maria Josefa Sancho de Guerra, ipanalangin mo kami. At San Jose, ipanalangin mo kami. Yan. Alam niyo po, napaganda ng ating pagnilayan na anong mga hakbang ang kailangan mong gawin para lumaya. I can relate sa naibahagi ni Brother Nico sa ating kwentong gabay. Tunay na mahirap tanggalin ang mga bisyo at mga makamundong gawain at i-priority ang ating pananampalataya o relasyon sa Diyos. At alam po natin, sa ating gospel reading ngayon habang nagninilay ako at naghahanda ng reflection na ibabahagi ko sa social media, hinamon doon ni Jesus ang mga Jews na tila ba mapagmataas or entitled dahil descendant sila ni Abraham. That pride or entitlement ang minsay nagiging hadlang sa ating paglago ng relasyon sa Diyos. At katulad nila, I found myself sometimes at mga ilang kapatid nating Katoliko na sobrang entitled sa pagiging Kristiyano dahil tayo ang tunay na simbahan. And we can trace back our faith to the first apostles and Jesus' disciples. Nagiging dahilan ito kadalasan sa pagsara ng ating isipan at sa hindi pakikinig at pag-intindi sa mga ibang pananampalataya o bago pa lang sa ating pananampalataya. At para sa akin, ang anumang hakbang na kailangan gawin
ang unang hakbang na kailangan gawin para lumaya ay magpakumbaba. To humble ourselves and admit that we are nothing without God and others. Tayo'y nangangailangan at kung ano man ang meron tayo ngayon ay biyayang ipinagkaloob lamang sa atin ng Diyos. Gayon din na maging bukas tayo, bukas ang isipan, puso, at palad. Sa pagpakumbaba at pagiging bukas natin, magiging malaya tayong tumanggap ng biyaya mula sa Panginoon at magbigay ng malaya sa ating kapwa. At ayan ang aking sharing ngayon, Brother JC. Amen. Thank you, Brother Mark, at salamat rin kay Nico, no, for powerful kwentong gabay, no. Muli tayo po ay pupunta sa isang break, no, nung mga hakbang ang kailangan mong gawin para lumaya. At sa pagbabalik po natin, we will read your comments, no, para sa kwentong kapanali. Magbabalik po ang gabay. Paul, what did you write? The sins, the chains, the sorrow, the tragedy, and the story. We breaking shackles, we fixing discords, coast to coast, overseas, in the pain, above the rim, oh we suffer, but didn't stop there. Pero bakit kasalanan ko? Parang kasalanan ko. We're timing in, we're on the switch, we in the hymn house, the real Jeezy, the Saints gang, rhyming, dancing, praising, singing, no breaks, no limits, he is calling. We on the stage, off light, flashing lights, camera, action, fighting bad guys, loving bad guys, on the runway, doing his way, taking off from the cross line, we in spirit on bars. Here we go! Speaking of bars, word for today, are we loving thy neighbors now? We're saints. Messy saints. Believe it. Welcome back. Coach JCBN here with Brother Mark Lee. At sa pagbabalik ng ating gabay, no? Brother, feel free to share. Tingnan natin yung mga comments nila para sa ating kwentong kapanalig. May mga nakikita rin ako, mga bumabati, mga nagpapadala ng mga prayer request. Siguro habang tinitingnan mo ako as early as now, babatiin ko na yung mga nagpadala ng text message, no? Through Kenneth sa studio natin. Sabi dito ni Kapanalig 7066, good day, Coach JC and Brother Mark. Thanks be to God for this blessed day and God's blessing. Please include in your prayers my family and me, my husband, my children, and especially my grandchildren, also my loved ones, healing, good health, safety and protection, and financial blessings. Also help in the work, in the studies at mga grandchildren. Salamat po, Nanay Dulce ng Las Piñas. Si Kapanalig 3922, good morning. Thank God it's Wednesday. Yes na yes, God is first. Buhay pa tayo. Salamat po. Amen. Shout out sa mga, taga San Mateo Rizal. Galing, sa Kapanalig Audit Mandi ng San Mateo. Si Kapanalig 6926 dito ay bumabati din sa atin. At sabi niya, brothers and please pray for my son's complete healing and wellness along with our safety, well-being, and others. Thanks, Mike of Rizal. Kapanalig, Mike. Si 1500, pakisama po sa banal na misa, eternal repose of souls, Melchor Venturina and Leonidas de Jesus. Salamat, no? At by this time around, brother, baka may mga nakita ang comments dyan, feel free to highlight it and share it with us. Baka may mga sumagot na rin sa katanungan natin, no? Anong mga hakbang ang kailangan mong gawin para lumaya? Go ahead, brother. Tignan mo, Marco, may mga nakita kang comment dyan. Habang naghahanap ako, I want to shout out sa ating mga mga kaibigan sa North Susana Executive Village at Old Balara. And kasi while I was working, and I felt na sobrang welcoming ng community nila doon habang nagtatrabaho. And nakakatuwa kasi may chapel, simbahan sila sa loob ng village nila. So parang mag-bisita session. Yes. Sige. Ito, may mga nakita ko dito. Sabi ni Carol, kalaya ang magmahal, unawa at maglingkod for all. Sabi ni Carol ng Makati City. Thank you sa'yo. Dito, sabi ni Jay, good AM po, ang hakbang na dapat kong gawin para lumaya ay isuko ko at magbalik loob sa Diyos at magbagong buhay. Si Lord po ang gabay, ang pastol, no? At gagabayan ako sa tamang buhay. God bless po.
Amen. Dito, nagbanggit din, ayan, si Maribel, no? Panginoon, ayan, salamat po sa lakas at kalusugan ng katawan at sa mga biyayang ipinagkaloob mo. From San Jose del Monte, Bulacan. Hello, Lulu. Ayan, si Chug as well, nagpadala pa ng parang emoji. Thank you sa mga nagtatag ng friends, nag-share ng Facebook Live. At muli, salamat po sa mga likes, sa mga heart reacts, sa mga stars na pinapadala ninyo. Tingnan ko pa dito yung mga comments nila. Ito. Hold on. Ayan, may mga pumasok pang comments pero ayan, sabi ni Andre, kapanalig Andre, para maging malaya. Ayan, nawawala. Biglang nawawala yung sharing. Sige, tingnan natin ulit. Baka nagalaw lang yung comments, no? Pero sige, just keep your comments coming, no? Brother, baka may nakita ka. Ito na, nakita ko na. Para maging malaya, gawin ang tama. Basta kasama ang Diyos sa buhay natin. Pa-shout out naman sa mga Imus Cavite listening with my family here. Thank you, Andre Adzuara. Yan. Sige, brother, baka meron dyan. Yeah, may nabasa ako dito sa ating Light of Jesus family page. Sa Miss Connie Martinez, confession will give freedom from guilt and pain. Only God's mercy and love gives total freedom. Good morning po sa Amen. inyo. Thank you po, thank you. Ayan. Meron pa mga pumasok na mga message, no? Ayan, sabi ni Cheche, freedom is a gift and a responsibility. Si Effie as well, bumabati sa atin. How about this one? Shout out tayo. Yan. Shout out to Mel Manabat. Blessed morning, kapanalig from Pampanga. Thank you, Lord, always for all the blessings. Yan. Meron pang mga pumasok most likely. Kanina na shoutout natin, ayan, si Lourdes is all the way from Antipolo City. Ayan. Ay, ito, sa mga nag-celebrate po ng birthday, katulad ni Jasmine. It's my birthday today. Happy birthday, Jasmine. Ikaw, meron ka bang mga shoutout na happy birthday? Ako kanina, wife ko si Milen, Yes. my father-in-law, Daddy Nasing. Baka may kakilala ka dyan. Ayan, maraming may birthday this March, so I lost counts or I lost their names. Pero right this March, birthday dapat ng mother saka ng lola ko, but they are already in heaven. So happy birthday to you. Ito si Mel, ayan, amen, sabi niya, Brother Mark. How about this one? Go ahead, bro. Yeah, Miss Connie, yan. Healing, mercies, and grace in all aspects and areas of life. For Liana Carla, Christian Lorenzo, Ana Christine, Adrian Paulo, Angela Gabriel, Alessandra D, Allen Paulo, and guidance, wisdom, protection, and provision also. Praying for all those names, Sister Connie Martinez. And good morning sa inyo. Yes. Dito nakita ko rin, ayan, si Connie, sabi niya, confession will give freedom from guilt and pain. Only God's mercy and love gives total freedom. How about this one? Ayan. Yes, freedom in God, knowing He is with us every second. His wisdom will direct us. His provision assures us that we will not be in want. Sasaluhin niya tayo kahit anong nangyari. Freedom means responsibility. Tamang-tama po yan, Sister Cathy Kalamla. Thank you po. Ayan, let me see as well. Kung meron pang comments na umasok. Ayan, sabi ni Connie, surrendered all to Jesus. A blessed morning. Maaring nasa ibang bansa si Rosalie kasi dito Wednesday na sa Pilipinas, no possible, baka US ito. Ayan, Rosalie, let us know where are you from. Thank you. Ako, salamat po sa mga comments niyo, text message, sa mga prayer requests. Tuloy-tuloy niyo lang po kasi ang kagandahan niya ni Brother Mark, hindi lang yung mga nabasa natin pero we get to encourage one another. In fact, meron mga live na nag-comment, meron ring team replay. Muli, ang ating question, anong mga hakbang ang kailangan mong gawin para lumaya? At kanina, may bahagi namin, no, na yung pong ayan, si Saint Joseph, ang isang ating ultimate model pagdating sa kalayaan kasi talagang sinunod niya, no, ang kagustuhan ng Panginoon Diyos. Ayan, we want now to ask and share with you the blessings of our publication. So feel free po to check out feastbooks.ph para sa ating March na Feast Magazine, ang ating mga prayer devotionals, no? Hidake, Gabay, Sabat, Companion. Available po yan sa Shopee at Lazada. Bistahin niyo po ang feastbooks.ph. Of course, no, with Brother Bo's newest book as well, Better Lovers with Sister Maru Sanchez. And of course, no, letting you know po na ang ating ongoing series sa Feast ay Messy Saints, Love Thy Neighbor even if they drive you
nuts, no? At definitely, brother, no, very powerful itong series na ito. Real talk talaga. Tsaka hindi lang kung table talks ay tender love, ito tough love, no? We don't just preach the inspirational things to encourage us, feel good, pero kailangan rin yung mabulabog tayo, no? Pagdating sa salita at katotohanan ng Diyos. Ito, magpasalamat tayo sa kanila sa mga bahagi po at sa patuloy na sumusuporta sa ating biyaya sa radyo as you support our mission, media, and Mercy Ministries. Ito po ang Mercy Ministries natin from womb to tomb. At meron yung kunin po yung details niya, no? Lahat sa feastmercyministries.com or sa kanilang Facebook page na Feast Mercy Ministry. May mga love kits tayong pinapamigay, no? Para sa kanilang mga pangangailangan. Of course, nag-launch rin sila ng 100 project. Biro mo, 100 peso, but it really goes a long way. Any small act is still big in the eyes of God. So let's continue the cycle of generosity and let's invest in the mission of impacting lives. Pumunta lang po sa www.biyayasaradio.com. Pwede po kayo magbigay ng one-time giving o kaya ng regular giving. And your giving goes a long way. Maraming salamat po sa inyong bibigay. Ang ating panalangin ay i-bless kayo ni Lord ng siksik, liglig, at umaapaw. Kaya thank you for the love. Brother, talagang ang ating oras ay napakabilis, no? Kaya ayan, we're about just to wrap up things less than 2 minutes. And ang kagandahan naman, nabati natin sila. May mga umabot pang comments pero tignan natin na kung kaya natin share pa. Ito, sabi, good morning. Sabi ni, parang Japanese ba or ibang lingwahe. Truly, God is mapagmahal. I pray all of us are blessed and say some prayers from my son because it's his birthday today. Ariol John, his name. Ayan. Ako, happy birthday po. Safe travel naman, Connie, sa aking anak. Madugang sa araw na ito. Si Rosalie, dito na lang po kami sa Pulilan, Bulacan, pero dream ko po makapasyal sa ibang bansa. Ayan, kasi Tuesday po ang sabi nyo, kasi Wednesday po kayo, kaya akala namin ni Mark, nasa ibang bansa po kayo. Yes. Ayan, no worries po, walang kasi yan. I think that's about it, brother. Please download our Feast app, available po sa Google Play at App Store. Libre po yan, walang bayad. And inside the app, meron ring upgraded version yan, pero yung libre pa lang, panalong-panalo na. Kaya feed your faith. And hope to see you again at the Holy Week Retreat sa Feast Bay area. Bisitahin niyo po ang www.holyweekretreat.com for all the details and to get your tickets. I think that's about it. No? We're about to wrap up things. At thank you, Mark, for serving with me. Salamat po sa mga nagpadala ng comments at sharing sa inyo. Manalangin po tayo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Panginoon, marami po salamat sa pagkakataong ibinigay niyo po sa amin para mapainggan ang inyong salita. At muli ang aming kalayaan. Totoong kalayaan ay nagmumula sa pagsunod namin sa iyo. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. This has been Coach Cecil Libira with Brother Mark Lee na nagsasabing si Jesus ang ating gabay habang buhay. Sumainyo ang katotohanan. God bless everyone. God bless. Thank you so much. Ayan. And I believe by this time around, tayo ay wrap up na pagdating sa ating Veritas, no? At iiwan natin sila, brother, ng video natin for this coming Holy Week Retreat, no? Ang walk. So let me now put it here as well in the nahanap ko yung file FBA Holy Week Retreat. Hindi kagad siya lumalabas pero sabi nga, tsaga-tsaga lang, lalabas din yan. Pero tingnan mo, brother, baka may mga pahabol pang comments habang ini-pull up ko yung slides. Sige, tingnan mo, bro, kung meron pa. Meron ba bang humabol na comment? Dito ko nalagay sa nakita ko na siya. Yehey! Ito po yung aming Holy Week Retreat. At muli, Mark, high five sa'yo. A blessed Wednesday, everyone. Thank you. Let me now share with us ang ating Holy Week Retreat